everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Jeremiah 17 verse 7 to 8. And it says here, "Blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence in Him. They will be like a tree planted in the water that sends out its root by the stream. It does not fear when heat comes. It lives always green. It has no worries in a year of drought and never fail to bear fruit." So sa Tagalog po, pero mapalad ang tao na lubos ang pagtitiwala lamang sa akin. Matutulad siya sa isang punong kahoy na matatanim sa tabi ng ilog na ang ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito ay hindi manganganib. Dumating man ang tag-init at mahabang tag-araw, palaging sariwa ang dahon nito at laging namumunga. So, our topic for today is being deeper rooted in the Word of God. Kaya ito po yung verse na ibinigay po sa atin. And napakaganda. Kasi pag naririnig natin yung salitang malago in terms sa halaman, ang tingin po natin is yung dahon, maganda yung kulay, hindi dry, hindi dilaw, berdeng-berde. Doon natin sasabihin na malago yung dahon, malago yung tanim. Kaya po, pag growing deeply, hindi lang po palawak, pataas, kundi dapat pailalim ang lawak. Being rooted on God's Word, kumbaga yung ugat, nakabaon, nakakapit sa salita ng Diyos. So nawa lahat po tayo ay lumago sa salita ng Diyos. Kasabay nito yung paglalim po ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At alam niyo po, yung puno na maraming sanga, maraming dahon, pag binayo ng napakalakas na bagyo, napakalakas na hangin, nabubuwal. Tapos makikita mo yung ugat niya, babaw lang. So, ito po, sa verse na to, tuturuan tayo. Sa series na to, tuturuan tayo na dapat hindi mababaw yung pangunawa natin sa Biblia. Hindi mababaw yung pag-unawa natin sa Diyos. Dapat malalim tayo. So, we have to, yung teaching na tong verse na to, we grow on faith, our faith, when our confidence is in our God. Lalago po tayo sa ating pananampalataya kung ang ating confidence ay inaasa lamang natin sa ating Panginoon. Nagtitiwala po tayo sa Kanya ng lubusan at doon po ay mas lalo tayong lalago, mas lalong lalalim yung pananampalataya natin. Kapag we practice our faith, we know who God is. Yung knowledge mo sa Diyos, kapag hindi mo in-exercise yan, magiging knowledge lang siya. Maganda, subukan mo sa life mo si Lord. At dun mo din masusubukan yung sarili mo kung gaano ka kakapit sa ating Panginoong Diyos. Kasi yung Panginoong Diyos natin, tapat siya sa kanyang sinasabi. Subukan mo para malaman mo kung gaano siya katapat sa kanyang sinasabi. At subukan mo para ikaw makita mo sa sarili mo kung gaano ka din kalalim yung pagtitiwala mo sa Kanya. So, we grow in faith when we exercise our faith. For example, yung mga muscle natin, diba? Kapag ka 40 days na hindi mo yan in-exercise, walang paglaki, walang pag-grow ng muscle. But when you exercise every day, lumalaki yung muscle mo, gumaganda yung shape. So, alam mo na ang Diyos ay tapat. So, we have to exercise our faith with our God. Kung meron kang pinagdadaanan ngayon,
ito na yung tamang pagkakataon para lumapit ka sa Kanya at sabihin mo, Lord, You are the provider. And I know that You are there with me. Please help me come to my rescue. Napaka-importante na in-exercise po natin yung faith natin sa ating Panginoon para lalo tayong lumalim sa Kanya. So, we grow in our faith when we get our daily nutrients. So, isa din pala sa reasons para maging grow yung faith natin when we get our daily nutrients. And what is that daily nutrients? Yung po yung Word of God, the Bible. Ito yung mga tao na may mga tao na talagang nagagalak silang sumunod sa aral ng Diyos. Kung tayo po ay nagbabasa at pinagbubulay-bulayan po natin yung salita ng Diyos, mas lalo tayong lumalalim Mas lalong tumatatag yung pananampalataya po natin. Being a Christian, minsan, napaka-kalmado lang natin. Pero kapag subukan mo when you are in a tough situation, kung still kalmado ka pa rin, still andun pa rin yung trust mo kay God. So, put our confidence in God, knowing that we know that God is with us. Pag tayo ay confident sa Diyos, natutuwa yung Diyos. Kasi, alam niya nagtitiwala po tayo sa Kanya. Ang pinaka mainam na pagtitiwala sa Diyos kapag yung hindi ka nagpapanik sa panahon na marami kang problema sa buhay mo. Hindi ka nagpapanik kasi alam mo nagtitiwala ka that there is God behind your back. And bilang isang ama, katulad ng isang ama sa isang anak, na when we put our trust in Him, hindi po tayo nagpapanik. Kasi alam natin na andyan siya, hindi niya tayo pababayaan. Kapag confident po tayo sa Diyos, nagiging confident din po tayo sa sarili natin. At makikita yun na ibang tao, mararamdaman nila how happy you are when you are confident to yourself. So, let us exercise our faith, especially in the tough situations. Normal sa Christians days na we are calm. How about the tough days? Yung pag-exercise po natin ng faith natin kay God, that is the best time para malaman natin kung gaano katiwala tayo sa ating Panginoon Diyos. So, let us get our daily nutrients by doing daily devotions. Magandang discipline po ito na talagang kapag everyday po tayo kumukuha ng nutrients, everyday tayong kumbaga parang isang pagkain kapag everyday ka kumakain, mas nagiging healthy ka, kumbaga nakakatulong yun sa paglago mo. So, bilang Kristiyano, we have to get our daily nutrients by taking our daily devotions every day, doing our daily devotions every day. Kasi malaking tulong po ito sa ating panglago. So, let's go deep being rooted in the words of God. And you have to ask yourself why we should exercise our faith in order to grow spiritually. So, I want to share to you this simple prayer. Father, I ask you, please feed me spiritual food daily. Help me to acquire discipline of reading and meditating your word. Teach me every day about who you are and what you want me to do in this world. Let me grow in the faith. Enable me to trust you even in the tough situations. I pray that you will be with me and that I will conscious to your presence all the time. I pray in Jesus' name. Amen. And hope you like these verses that I shared to you. Thank you everyone and God bless.